Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Kahit anong tila kaliwat ka ng kasinungalingan, ang pilit ibinabato nyo sa mga Duterte ay mananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ang tila pananahimik, taong bayan tila binasag na rin ang video kung saan ay tila tahasang inilabas sa publiko na tila laking sampal sa mga kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa mga ilang mambabatas at mga loyalistang tila pinaratangan ang mga Duterte na walang nagawa sa Davao. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang tila kaliwat ka ng kasinungalingan na pilit binabato sa mga Duterte ay nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Taong bayan, binilandra online ang video na tila laking sampal sa mga kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ilang mambabatas at mga loyalistang laging pinagsisigawan online na wala di umanong nagawa ang mga Duterte sa Davao. Kaya ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila sampal daw umano ito ng katotohanan na di umano ikinagulantang raw ng palasyo at ng Kongreso matapos inilabas online ang video na magpapatunay na talagang maipagmamalaki ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga taong nakakita at nakasaksi mismo sa mga nagawa ng mga Duterte dahil ayon pa sa kanila, tanging ang mga Duterte lang umano ang nakakagawa ng mga proyektong katulad nito. Mararamdaman mo talaga at higit sa lahat mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Narito ang full video na labis na hinangaan ng taong bayan at tila laking sampal sa ilang buayang mambabatas na tila pinaratangang kurap di umano ang mga Duterte. Kaya naman tila nganga at gulat ang mga ilang mambabatas at mga loyalista na tila nagbingi-bingihan at bulag sa katotohanan. Nako, yari, nag-leak na mga kababayan. So, preview pa lang napanood nyo. Panoorin nyo to magmula umpisa hanggang sa dulo mga kababayan, mga kamartes ko dyan ha. So, good morning, magandang tanghali, magandang gabi sa mga kababayan natin mga nanonood dyan, mga subscribers ni Boy Sardinas. Yan, shoutout po sa mga nag-like at mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, kakaiba naman yung ating background ngayon. So, nandito na ulit ako sa bundok kung saan mas malapit si San Pedro. Okay, pag-usapan naman natin ngayon yung nalabas na, nag-leak na video, no? Corina Sanchez. Medyo bumawi-bawi sa Duterte. Lupit ha, ayos yan ma'am. So, ganun pa man, dito sa video na to ay ilalabas natin yung yung mga ebidensya at patotoo at patunay, tunay at patunay, pinagsama-sama na lahat yan, no? Na mga nagawa ni Tatang Digong, ang administrasyon, ay nabulbul na ako, administrasyon na nagdaan ni Tatang Digong ay talaga naman nagbulag-bulagan tong mga hinayupak na ray. Kung kayo ay mga bulag na ngayon ay nagsasabi na walang nagawa, naging kurap pa, naging maraming naibulsa si Tatang Digong, ilabas nyo kasi ha. Dati puro kayo palakpak, 91% ang ratings ng ating Pangulo na Tatang Digong. Ngayon iba na yung naupo ay bigla na lang kayong kumakambyo. Dahil ba sa pera? Dahil ba buhaya rin kayo? O diba? So mga babayan, sa video na to wag nyo i-skip kasi dito talagang dapat malaman ng taong bayan, no? Alam ko naman din, alam nyo na, kaso talagang marami lang talaga naninira na talagang hindi mo alam kung may mga katarata yung kanilang mga mata. At dito sa video na to mga babayan, grabe din yung patama or pasaling, no?
pang bullseye ni Corina Sanchez. So sabi nga ni Tol Che Guevara, wow, bumabawi na si Corina. So sana madam, kung talagang naglabas ka ng ganyan ng mga salita, dapat panindigan mo na, no? Huwag yung doble-doble kara. At alam mo naman yan, reporter ka naman, na talagang nakita mo naman yung mga nagawa ng Duterte, huwag ka na sana magbabago-bago. So mga kababayan, dito may pasaling siya sa mga sports car. Sabi nga ni Corina Sanchez, aba, pagkabigay sa akin ng sports car, tatanggapin ko. Pero hindi galing sa pera ko. Syempre, alam mo na yung patama doon, di ba? At dito mga babayan, papanood nyo rin yung aking idol, yung kumpare ko na si Mr. Real Talker, si Tol Che Guevara. Ayan, sila na. Dire-diretsuhin natin yung video tulad ng napapanood nyo para isang maharetisan na lang to, isang sabog na lang. Kaya ano pang ginagawa natin dyan, ipi-play ko na yung video. Simulan na natin tong napakagandang video na to. Don't forget to subscribe our channel. Channel. Ba't ba nabubulol ka po yan? Ano ba nakain mo? Papakainin kita ng pik-pik ng baboy no? Yung parang bata pagkabulol, no? Pensya na kayo, medyo medyo puyat pa At medyo nabubulol-bulol pa ako, medyo wala, paus-paus pa nga no? So ito mga babayan, kita nyo naman yung ating tarpaulin. Alright, so sama ko lang sa video. Yan, inabit ko na yan. Ayan no? Siyempre, dito sa area ko, mga kandidato ko tulad ng pinangako ko sa inyo, kung saan man ang lugar ko at saan ako aabot, kakampanyo ko yung Team PDP Laban. Ano ang tulong natin kay Tatang Digong. Walang walang halong pera para mga kandidato. Okay na yung pinapanood nyo ako dyan sa aking channel, pinapanood nyo yung ads, hindi nyo ini-skip, okay na yun, malaking tulong na yun, pampagawa ng mga tarpaulin at mga flyers natin yan para makatulong tayo. At shoutout sa mga subscribers natin dyan. Wow, lupit, napakadami nyo na. Sana mas marami pa tayo. Ikampanyo nyo rin ang Team PDP Laban, Team Duterte, Team Suka para tulong natin sa Duterte o sa PDP Laban. Hindi, tulong natin yung sambayang Pilipinas. Sa buong Pilipinas yan ang tulong po natin. Huwag tayong magpapadala sa mga ayuda, magbibigay yan sila, liikot yan. Kaya naman sila, itong mga kalaban natin ay maraming pumupunta kasi may job fair, merong paayuda, di ba? Pero sa totoo, pagka andyan naman sila nagsasalita, wala naman pumapalakpak no? Diba? Nakakahiya na, nakakahiya yan. Basta mga babayan, maging mapanuri lang tayo. Basta, sige, stay put lang tayo dyan. Basta may ayuda itong mga Team Marcos, punta lang tayo kasi sayang man yan. Pera man din natin yan, sabi nga ni Tatang Digong, di ba? Puntahan natin yun kaysa iba lang makikinabang. At kung malapit ka sa mga ganyang ayuda, puntahan mo na best, puntahan mo, huwag ka mahihiya, pera natin yun. So isama ko rin pala sa video natin, no? Dapat ngayong araw na to ay nasa Quezon, Sariaya, Quezon ang Team PDP Laban. Andyan sila kong Marcoleta. Shoutout sa mga kasama natin mga DDS dyan. So inaaya nila ako, so hindi ako makakapunta. Basta marami pa namang araw na magkakasama-sama tayo. Basta hindi naman din tayo tumitigil sa trabaho natin sa pagkakampanya. So dito lang tayo. Kampanya kayo dyan, kampanya kami dito. Solid na tayo dyan. So soon, gusto ko rin makita si Kong Marcoleta. Saka alam nyo po si Kong Marcoleta, number 1 natin yan, malupit. Alam nyo naman pagka kaanib ng Iglesia ni Cristo, mayroon po yan takot sa Diyos. Kaya huwag nyo pong kakalimutan sa balota. Siyempre buong Team PDP Laban mga babayan para itong mga buhaya sa lipunan ay mga mawala na sa pwesto. Magsawa na kayo dyan sa mga tao na yan, no? Na wala nang ginawa kung hindi magmarites sa Kongreso, wala na, puro banat na lang sa Duterte. At ito, darating pang impeachment. So kung kinakailangan people's power tayo dyan kung talagang gigipitin, no? Pero iba pagka nanalo ang Team PDP Laban sa eleksyon kasi mas malakas yung ating laban. Okay, so ganito na lang mga babayan. I-like mo naman itong aking tarpaulin. Sabihin mo, ang ganda naman ng design ni Boy Sardinas. Okay, meron din tayong mga flyers dyan na pamimigay. So, minsan ba sasama ko yun sa vlog, magbablog din ako para alam nyo naman na nagtatrabaho si Boy Sardinas para sa bansa. Okay, play mo na yung video, besh. At napaka-martis to. Huwag mong i-skip to, Marbs, Huwag mong i-skip. Tapos mag-comment ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga video. Play mo na yan, boy. Let's go! Left and right now. Left and right.
Ubos ang pera ng gobyerno niya. Yan ang walang project ang gobyerno. Putang ina ginawa ng ayuda. No bridges. No new bridge. O walang repair. Wala lahat. Walang infrastructure. I am not passing judgment sa presidente. If that is what he wants to be remembered, na puro ayuda, President Ayuda. Tama talaga si Tatay Digong eh, no? No bridge, no infrastructure, simpleng ayuda. Diba? Nakaka-proud ba yun? Sa totoo lang Kasi like tayong mga Pilipino, 'di ba? Almost all the Filipinos out there, 'di ba? Kumakayod naman tayo, nagtatrabaho naman tayo para mabuhay at 'di ba? Mabigyan ng sapat na or makuha yung mga pangangailangan natin sa buhay. Like yung mga Pilipinong grabe yung hard work sa buhay para makapag-survive at talagang umasenso or umangat sa buhay. 'Di ba? Kumbaga hindi naman kami umaasa sa ayuda. 'Di ba? Yung mga ayuda dapat pag may kalamidad lang 'yan. 'Di ba? Yung mga ayuda dapat pag may sakuna lang 'yan. Hindi yung parang inaraw-araw niyo nang pinampamigay. Diyos ko! Sabi nga ni Tatay Digong, kawawa ang Pilipinas. Diba? Kung napunta lahat sa ayuda, pinamimigay niya, wala namang, diba? Ang mangyayari lang yan, magiging batugan ang mga Pilipino. Ginagawa niyong tamad ang mga Pilipino eh. Diba? Gumawa naman kayo ng makabuluhang proyekto. Makabuluhan na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Tapos, nagsasabi kayo, ba't di na lang manahimik ang past president? Ba't di na lang palagi daw nagsasalita si Tatay Digong? Buti nga, nagsasalita si Tatay Digong, di ba? At least may boses. Isa sa mga nangyayari right now na, Diyos ko, wala nang ibang ginawa kundi mamigay ng ayuda. Hindi naging madali ang pagsasagawa ng underground cabling sa Davao. Ito'y dumaan sa maraming proseso. Nandyan na ang pagsusuri sa paggagawaan ng sistema sa paglalatag ng mga kable na yan. Hindi katulad sa itatayo pa lang ng mga establishmento. Dito, kailangan nila ulit maghukay. Madalas sa Maynila tayo nakakakita ng mga moderno at makabagong lugar, mga mall, tirahan, at iba pang mga pasyalan. Pero sa isang syudad sa Mindanao, ang nakikipagsabayan sa pag-level up ng pamumuhay. May mga sasakyan na dekuryente na halos lahat. Mayroon ding modernong mga poste na walang kable kang makikita, hindi tulad dito sa Metro Manila. Pero may kuryente, nasaan ang kable? Ang buhay ng mga Davaoenyo, totoong guminhawa dahil iba ang Davao Power Up. Modernong buhay at pasilidad meron daw sa syudad ng Davao. Malinis at maayos na mga infrastruktura, mga sasakyang di kuryente, at mabilis na transaksyon gamit ang mobile application. Ang maunlad at high-tech na modern lifestyle na yan, sa Davao daw matatagpuan. Buhol-buhol at salasalabat na mga kable ng kuryente. Dito sa Metro Manila, isang pangkaraniwang pangamba sa bawat tahanan at gusali. Madalas pa nagiging sanhi ng sunog at aksidente. Pero ibahin ninyo sa Davao dahil ang malalang problemang yan, kanilang nasolusyonan. Ito ang tinatawag na underground cabling, kung saan nasa ilalim ng lupa nakalagay ang mga kable. Mas ligtas sa mga sakuna, aesthetic din ng sobra. Talagang Davao Power Up! Habang kayo po'y nagbibigay ng kuryente sa lahat, no? That's your mandate. Bakit dito sa Davao yung underground cabling system? It's unique because it's something that the local government is mandating. They're also spearheading the project. But
One thing special about this one, Corina, is this is where we experience the close collaboration and coordination of all agencies involved. So it's not only Davao Light that's doing this. The mandate is actually for all cable companies, including telcos, to construct their lines underground. Ang ganitong sistema ay hindi lang ginamit sa mga kable ng kuryente, kundi pati na rin sa mga telekomunikasyon. 2014, inumpisahan na ang proyekto sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Davao. Sa pamamagitan ng proyekto, naging mas ligtas sa publiko ang mga poste at kawat ng kuryente, lalo na sa mga kahabaan ng highway. Ano yung mga benefits nito? You actually eliminate that possibility of electrocution. Tapos yung mga telcos, di ba, siya ang nasasagi ng mga malalaking sasakyan. During typhoons, you eliminate that possibility of danger to the public. May napapansin ba kayo sa mga kalsada dito sa lungsod ng Davao? Ako may napansin. Aba, walang mga buhol-buhol na kable sa mga poste ng kuryente dito. Isa yan sa mga isinusulong ng Davao Light. Ang underground cabling system ang tawag para sa mas maganda nga naman at ligtas na pagsusupply ng kuryente sa lungsod, di ba? Daig pa ang Metro Manila, sana all. Sana all, di ba? Kaya mo yon, Romualdez. Kayan mo. Yan yung best example, mga Lods, na pag hindi corrupt, talagang maibibigay ang magandang serbisyo sa mga Pilipino. Hindi puro ayuda. Diyos mio, Marimar. Ang kailangan ng mga Pilipino, magagandang proyekto, kwalidad na proyekto, at mapapakinabangan natin habang buhay. Kaya kahit anong pilit yung sira sa Davao City, the result itself, kahit anong pilit yung hila pababa sa mga Duterte, the result itself ang sasampal sa inyo kung gaano ka mahusay at dekalidad ang serbisyo pag ang mga Duterte ang mga namumuno. Kahit ilang ayuda pa ang itapal nyo sa mga Pilipino, ang mga Pilipino, sila na mismo ang makakakita kung sino at ano ba talaga ang mga magagandang proyekto. And Duterte and Davao City lang, no, ang makikita mo at napapakitaan mo ng pagka-agresibo na talagang gustong i-improve ang isang siyudad, 'di ba? Gustong talagang ibigay yung kwalidad at safety na serbisyo sa mga Pilipino, at yan ang Davao City. Oh, ha, di kayo makarelate, mga buhaya. Ha, hindi kayo makarelate, no? Kasi nga, mga corrupt kayo. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maunlad at malinis ang Davao. May disiplina pa ang taga Davao. Taga Ilocos ako, pero hangang-hanga ako sa pamamalakad ng pamahalaan ng Davao. Salamat Davao Rule Model ng Pilipinas. Diyan makikita pag di kurakot ang namumuno, napapaunlad ang isang syudad at naibibigay ang mga proyektong malaki ang pakinabang sa mga tao. Sana lahat ganyan ang mga namumuno sa bawat probinsya at syudad. Saludo talaga ako sa mga Duterte at sa kabila ng mga nagawa nilang kamangha-mangha at mga pagpapaunlad sa kanilang lugar. Di mo sila mariringgan na ipinangangalandakan nila ang mga ito. Kaya Duterte po tayo. Sila lang ang may malasakit sa ating bansa. Yan ang Davao. Sobrang ganda at malinis na malinis. So ibig sabihin, hindi kurap ang mga Duterte. Ang daming pagbabago. Kung infrastructure kasi ang nilaan ng pera, magkaroon ng trabaho ang mga tao, makapag-aral ang mga bata. Kung ayuda, isang kain lang, wala na. Ayaw nila na makapag-aral ang mga Pinoy para kung mahirap, madali nilang makontrol at mabili ang boto. Maganda at maunlad ang Davao City dahil maayos ang palakad ng local government nila. Hindi kurap. Hindi magdanakaw sa kaba ng bayan, di ba? Hindi kagaya ng mga pabalik-balik na Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nagagawa o naitutulong sa lugar nila. Duterte lang ang totoong nagmamahal sa bayan.
Unquote. Nako po, eto na mga kabanaderos, Corina Sanchez may pasabog sa mga congressman. At eto, dating kasamahan or dating tiga palasyo ay tinawag na hari ng ka-fake newsan. Etong si Marcos Jr. Nako po, nagkaka-leche na. Oo, talagang grabe itong siniwalat ni isiniwalat ni Corina Sanchez mapatungkol dito sa mga congressman. Aba naku, ano ba ito, no? Alam nyo, nung pinapanood ko to, sabi ko, ultimo, hindi lang pala din naman kami ang nagsasabi, kundi pati rin naman pala talaga yung ibang mga anchor. No, ito hindi ito fake news, may ebidensya ho tayong ipapakita. Oo, samantalang ito na Attorney Sal Panelo, binatiko si S. Bersamin. Nabudol ka ba? Nabudol ka ba ni President PRRD noong inappoint ka? No, supalpal to kay ano. Kung supalpal to kay Bersamin Oo, alam naman natin to sila si Bersamin. Ewan ko dito, ayun yung mga bagay. Alam nyo, yung tinatawag na utang na loob, kahit hindi na sana sa mga Duterte, kahit na lang sana sa bayan. Dahil lang pag-appoint sa'yo bilang sekretary, no, talagang alam niyo yun, talagang dapat mong pahalagahan dahil inappoint ka ng isang ni PRRD noon at tinanggap ka naman ng taong bayan, so sana magkaroon ka naman sana ng utang na loob ni Katiting kahit sa taong bayan lamang. So ito, panoorin naman ho natin tong kritiko, nakukulangan pa sa pagsira ng integridad ni Vice President Sara Duterte. So panoorin ho natin to. Sanin. Nanggigigil ako doon, yan Oo, ang ganda ng buhok ni Attorney Sal Panelo. Tayong-tayo. Pagsira sa kanyang integridad. Para nakukulangan pa sila na kinakailangan, magsampa pa sila ng demanda ng grave threats at inciting to sedition. Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda hindi nga kinonsider ng tatlo na yun ay pagbabanta sa buhay nila. Otherwise, nag-file sila. Dapat, yung tatlong minensyon. Hindi nga sila nag-file. So halatang-halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip. Hoy! Sinong sumisip-sip dyan? Gravity yun, Sumisip-sip ka palang hayop ka, Tuloy natin. Ito pong artikulo po ninyo na nakalathala dito sa The Manila Times website. Sabi po ninyo, ang pinamagatang demolition job on VP Sara continues. Basahin ko lamang ang unang paragraph para sa mga kaalaman lang po ng ating mga kababayang nakasubaybay sa atin. Sabi mo dito, as if embarrassing and harassing VP Sara in the congressional hearings on her allegedly irregular spending of confidential funds in the Department of Education and in the Office of the Vice President were not enough, as if picturing her as unfit public official and besmirching her integrity to remove her from office by the filing of impeachment charges against her was not enough to quench their thirst to destroy her. Sara's powerful political enemies have upped the ante by filing criminal charges against her, an indication that the demolition job continues and is on course. Diyan lang muna tayo, Attorney Sal. Ano bang paliwanag mo dito? Well, gaya ng sinasabi ko dyan, mukhang para dito sa mga kalaban ni Inday Sara, Vice Presidente natin, mukhang kulang pa yung siya'y hiyain, siya'y bully tawag doon yung hinaharas siya. Parang kulang pa rin, pati na yung kanyang pagsira sa kanyang integridad. Para nakukulangan pa sila na kinakailangan, magsampa pa sila ng demanda ng grave threats at inciting to sedition. Sino nag-file? Basahin mo yung The National Bureau of Investigation po ang naghain itong tawag mo nga dito, baseless and ludicrous criminal charges of grave threats. Hindi, alam nyo, totoo yun kasi ito ay nabanggit na rin to ni Vice President Sara Duterte na kahit nga na hindi na siya Vice President or kahit mayor na lang siya or kahit wala na siya sa anong hanay ng gobyerno, anong posisyon sa gobyerno, gigipitin pa rin sila. Alam naman natin kung saan nagsisimula yan at kung ano ba talaga ang pinagmula niyan. Walang iba kundi alam naman natin na nung panahon ni PRRD, marami talagang nasagasaan.
Una-una, yung mga negosyante na pinagbayad ng buwis. Alam niyo yan, no? Pinagbayad ng buwis na talaga naman karapat dapat naman talagang gawin yun. No? Na magbayad ka ng buwis, hindi lang magpayaman ka lang na magpayaman dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung korupsyon, yung mga malalaking tao na ang lalakas mangurap, ang lalakas sa kumabig ng pera ng taong bayan. Pangatlo, yung mga drug lord. Baka nga yung iba dyan nasa posisyon pa ng gobyerno. Or baka yung iba dyan nakaposisyon pa sa gobyerno na hanggang ngayon palakad-lakad lang dyan sa Malacanang. So hindi natin alam kung sino yung mga yan, no? Pero baka lang baka. So yun, isa pa rin yan, mga drug lord, alam naman natin, pag-usapang droga, kung kapangyarihan at pera lang, yan ang mga nangingibabaw, di ba? Una, ang naghain po ng demanda ay ang National Bureau of Investigation na ang tungkulin nito ay pahintuin ang lahat ng mga criminal activities at usigin sa reklamo ng mamamayan na kanilang nilalabag ang karapatan. Teka muna. May reklamo ba? May nagreklamo ba sa NBI doon sa 3 di umanong pinagbantahan? Wala po tayong naririnig. Wala tayong nabasa o inihayag na naghain ng formal na demanda. Bukod lamang, attorney, nagpatawag. Yun lang. After that pagpatawag kay BP Sara, ang NBI na yung naghain ng inendorso lang sa DOJ at nagsampala ng kaso. Ang tanong ko hindi yung tinawag yung dinidemanda. Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda hindi nga kinonsider ng 3 na yun ay pagbabanta sa buhay nila. Otherwise, nag-file sila. Dapat, yung 3 minensyon. Hindi nga sila nag-file. So halatang halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip. Yun lang ang labas doon. Ngayon, sa aking pananaw, Sa pool sila doon, Atty. Sal, Oo. So ayon kay Atty. Sal Panelo pati pala tong NBI nagpapagamit na. Sa bagay kasi kung iisipin nyo, hindi ko nga rin alam ba't biglang bumelo ang NBA ngayon Bigla silang parang naging mabait. Kasi isipin nyo, pero totoo naman, hawak talaga ng gobyerno yun. Hawak ng gobyerno ang PNP. Hawak ng gobyerno ang AFP. Tapos ngayon, pati NBI. Diba? So dito, ito, disclaimer, yung mga leader lamang Hindi ho lahat sa PNP at hindi rin ho lahat sa AFP at sa NBI. Yung mga leader lamang, hindi natin dinadamay dito yung hindi natin dinadamay dito yung mga member dahil sumusunod lamang yan sa mga leader nila. So ang kasi dito, ang pangit lang kasi ho dito kasi nga, alam niyo sa totoo lang pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Dahil alam niyo obvious na yung gamitan na nangyayari dito sa Pilipinas. Nag-umpisa ang gamitan ay unang ginamit ng Administrasyong Marcos, walang iba kundi ang mga Duterte. Una nilang ginamit yan para makuha nila ang loob ng mga Pilipino. Ginamit nila kesyo gusto nila ang Duterte, kesyo ipagpapatuloy nila yung nasimulan ng Duterte dito sa Pilipinas, kesyo nagiging parang susunod na PRRD or Pangulong Duterte itong si Marcos. Kaya itong mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte, ay naniwala naman. Na pinaniwalaan din natin yun. Hindi lang si BP Sara ang napaniwala, kundi pati rin tayo. Alam mo, ako lang ang nag-iisa sa Banateros ang bumoto kay Marcos Jr. Kaya ngayon sobra kong pinagsisisihan talaga din. So pero tapos na ho yun babawi na lang tayo sa susunod. Ngayon at least pero ito ay katotohanan na isa tong malaking leksyon ho sa buong Pilipinas na hindi porket mukhang mabait, mukhang maraming gagawin sa bayan, ngayon ganyan wag ho natin agad iboboto. Mas maganda nung talagang natin yung subok na katulad ng mga Duterte. Na lihitimong noon pa man ay subok na. Kaya nga ang hirap dito sa atin yung una nga si Marcos ginamit ang Duterte para manalo bilang presidente. Tapos ngayon ang nangyayari naman si Marcos ginagamit ang mainstream media, si Marcos ginagamit ang PNP, si Marcos ginagamit ang AFP. Diba? Ngayon ginagamit naman ni Marcos yung NBI naman. Ayon kay Atty. Sal Panelo yan So masakit lang talaga na
lalo na dun sa mga leader, katulad leader ng sila Browner, Marbil, at ito si Santiago ng NBI, sana naman wag nyo talagang, sana nagkakamali kami ng hinala na kayo ay ginagamit or ginagawang puppet ng administrasyong Marcos. So tuloy. Kailangan tingnan natin yung kalakaran na bumalot doon sa press conference. Bakit tumawag siya? Kailangan po tingnan natin yung mga nakaraan. Para sa kanya kasi, meron siyang nalaman, natuklasan, na gusto siyang patayin. Merong conspiracy. Merong murder plan against her. At nakikita ho yung mga nangyari na naniniwala siya. Bakit kanyo? Unang-una, nung nag-resign siya, nung hindi pa siya nagre-resign, wala ito Masaya, maganda ang kanilang relasyon. Pero nung nag-resign po siya, nagsimula na yung congressional hearing. At pinatawag siya, hiniya siya doon, inilarawan siya na siya ay magnanakaw, na hindi siya karapat-dapat maging isang opisyal sa... Alam niyo, nakikita ko ang nakikita ko doon yung pagkaalis ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Tapos bigla siyang pinatawag. Alam niyo, yun yung kinaalarma na ng Administrasyong Marcos. Kinaalarma na nila yun dahil alam nila na isa si Vice President Sara Duterte sa nakakaalam ng lahat ng kabulastugan na ginagawa nila dyan sa gobyerno. Kaya ang ginawa nila, inunahan na nila agad si Vice President Sara Duterte. Unahan na natin to agad para hindi na to paniwalaan ng mga tao. Dahil malilintikan tayo dyan dahil alam niya lahat ng kawalangyaan natin na ginawa dito or kawalangyaan natin na gagawin at mga plano. At alam niya rin na ang humahawak ng pondo ng Pilipinas ay 2 tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico. No, ayun nga yung pinakaano dito, yun yung kaya ang nangyari, sinunod-sunod na panggigipit ang ginawa kay Vice President Sara Duterte para magmukha siyang masama, magnanakaw sa taong bayan. Pero yun nga ang pinakamaganda dito, siguro sa 100% na populasyon ng tao dito sa Pilipinas, ang mga buhaya ay nasa administrasyon no? Nasa 5% or nasa, sabihin na natin, wag naman 1%. Mga nasa 3% ang naniwala sa pakulo ng Administrasyon Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Samantalang mapunta na nga tayo dito sa isang main topic ho natin, mapatungkol po sa pasabog ni Corina Sanchez. Mapatungkol ho dito, no? Alam nyo ito si Corina Sanchez, kamakailan lang ay sumama ang loob ko rito. Dahil nag-vlog po ito sa Davao at kaagad naman pong binura. Kaagad pong binura yung video na yun. Alam niyo yung video niya, yung mga wiring or yung electricity sa Davao na napaka-high-tech or napakagandang idea. Binlog niya yun, nag-trending, tapos nung biglang nawala ho, no? Bigla hong parang binura po sa channel niya yung video na yun. So ngayon, medyo bumabawi naman pala ito si Corina Sanchez. Bumabawi naman pala ka. At eto na nga, panoorin natin yung sasabihin niya. Ako masaya na ako sa luma kong kotse as long as it's well-maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko syempre tatanggihan. Kala ko sabihin mo, syempre. Ako masaya na ako sa luma kong kotse as long as it's well-maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko syempre tatanggihan. Wait lang Wait lang. Pinutol ang video. Alam nyo, may video dito yan sa akin. Nakala nyo makakaligtas kayo. Hahanapin ko yun. May video itong si Corina na minention niya ho dito yung mga congressman. Na hindi daw kagaya ng mga congressman na nagyayamanan at nanggagandahan ho ang mga kotse. At alam ko ito yun. Tingnan natin. Sa luma kong kotse as long as it's well-maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko syempre tatanggihan. Kala ko sabihin mo, syempre hindi ko tatanggapin. Ay, hindi ko tatanggihan. Tapos ibebenta ko. Ayun, and then donate it to charity. Ay, very good. Pero marami kasi din talaga mahilig sa luxury cars. Yes. No harm, di ba? And there's more and more of them in Congress. Ay, Akala nyo makakalusot kayo, ha? Akala nyo makakalusot kayo, inedit nyo pa, ha? Sinabi ko sa inyo, sinabi niya nung bandang huli, no? Of course, more and lalo na sa Congress. Totoo naman, halos soda, sabi nga ni PRRD.
pumasok yung mga congressman na ang relo ay Seiko. Tama ba? Seiko ba? Paglabas daw ay naka Rolex na. Pagpasok daw is Toyota Vios ang kotse. Paglabas naka Mercedes Benz na. Ganyan ang katotohanan na nangyayari talaga. At eto, buti naman si Corina Sanchez, medyo tinanggal niya yung sama ng loob ko sa kanya. At bumanat-banat na siya ng isa sa mga katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. Ayos yun ha. Yes, go to the parking lot of Congress. That's what they said. Itago naman. Ha? Itago naman. Aba, kung sa marangal naman na paraan yan nabili, bakit itatago? Pero nasa No? Totoo naman, kung nasa marangal na paraan naman binili yung kotse niya, ba't may natago? you should live a modest life pag ikay isang public official. Is that, Good luck. is that in the Constitution? Sabihin nila, well, it's not unconstitutional to have a luxury car. Dahil binili ko naman sa sarili mong Oo, pera. di ba? Basta make sure, sarili mong pera. Sana all. Ayos yung Corina. Si Corina Sanchez medyo maano-ano to no? Bumabawi-bawi bumabawi-bawi ng Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.